Magnanakaw ka! Isang hiyaw na dumurog sa dangal ni Wally. Habang gumagapang siya sa sahig para pulutin ang barya para sa gamot ng ama, tinapakan ni Ethan ang kanyang mga kamay gamit ang sapatos na mas mahal pa sa buhay ng isang mahirap. Rinig ang halakhak ng mga mapang api habang tinititigan ang selyadong sobrang walang laman. Hinding-hindi niyo mauubos ang aking dignidad. Panata ni Wally sa gitna ng ulan. Magagawa ba ng isang scholar na tapatan ang malupit na kapangyarihan ng pera o tuluyan na siyang lalamunin ng dilim? Magnanakaw ka! Ang tinig ni Ethan Buenavista ay tila isang matalim na latigo na humiwa sa katahimikan ng malawak at marangyang koridor ng unibersidad. Sa harap ng maraming estudyanteng nakapaligid, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Puno ng puot at pagkamuhing tila ba ang isang hamak na iskolar na katulad ni Wally ay isang dumi na sadyang nakadikit sa kanyang mamahaling sapatos. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang dangal ni Wally ay unti-unting nadudurog, tila mga tuyong dahon na tinatapakan sa ilalim ng init ng araw. Sa mga sandaling iyon, ang tanging mahigpit na hawak ni Wally ay ang isang luma at lukot na sobre sa loob ng kanyang bulsa. Ang sobreng iyon na naglalaman ng bawat barya at lukot na papel na kanyang pinaghirapan sa gabi-gabing paghuhugas ng pinggan at pagde-deliver ng gamot. Ang tanging pag-asa para sa operasyon ng kanyang ama. Habang ang ibang mga estudyante ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga bagong gadget at bakasyon sa ibang bansa, ang isip ni Wally ay nakatuon lamang sa malamig na silid ng ospital sa Bicol, kung saan ang kanyang ama ay naghihintay ng himala. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Inosente? Don't act like a sane scholar girl. Kitang-kita ng lahat na galing sa bag mo ang pitaka ko. Muling kutyang wika ni Ethan habang ang isang mapang-aping ngiti ay gumuguhit sa kanyang labi. Sa isang mabilis at marahas na galaw, kinuha ni Ethan ang bag ni Wally at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa sahig. Ang mga lumang libro, ang kanyang kaisa-isang panyo at ang sobre ng perang pambayad sa ospital ay humalik sa maruming semento na nababasa na ng tumatagas na tubig mula sa ulan sa labas. Ang mga barya ay nagkalat. Lumilikha ng isang mapait na tunog habang ang mga ito ay tumatalbog sa matitigas na tile. Sa gitna ng tawanang mga nakapaligid, lumuhod si Wally. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at basang sahig, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang bawat sentimong kanyang pinagpuyatan. Habang gumagapang siya para pulutin ang mga barya, isang itim at makintab na sapatos ang biglang tumapak sa kanyang kamay. Ang bigat ng pagkakataong yon ay tila pasan-pasan ang buong mundo. Itinulak ni Ethan ang sobre patungo sa putikan sa labas ng koridor, kung saan ang maruming tubig ay mabilis na nanunuo. Nuot sa papel, nilalamon ang pangako ng buhay ng kanyang ama. Ang perang galing sa pagnanakaw ay nararapat lamang sa putikan, katulad mo. Malamig na wika ni Ethan bago ito tumalikod at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na kinukuha ang basang sobre mula sa putik, ang telepono sa kanyang bulsa ay biglang nagbigay ng hudyat. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa nagbabadyang mga luha, sinagot ni Wally ang tawag. Ang boses ng nurse mula sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan na bumitay sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Miss Manansala, ikinalulungkot naming ipabatid na kinansela na ang schedule ng operasyon ng tatay nyo. Ang reserved slot para sa ICU ay ibinigay na sa ibang pasyente dahil hindi pumasok ang scholarship fund na inaasahan ninyo ngayong hapon. Kailangan na po nating ilabas ang pasyente sa loob ng 24 na oras kung hindi mababayaran ang balanse. Naputol ang linya. Ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan sa kanyang pandinig, sa kabila ng ingay ng ulan na bumubuhos sa paligid. Ang mundo ni Wally
ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang scholarship na kanyang iningatan, ang pondong ipinangako ng mga Buena Vista para sa mga katulad niyang mahirap, ay naging isang malupit na bitag na ngayoy sumasakal sa kanyang leeg. Nakatayo si Wally sa gitna ng ulan, yakap-yakap ang basang sobre sa kanyang dibdib. Ang lamig ng panahon ay hindi maikukumpara sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Tumingala siya sa madilim na langit, hinahayaan ng tubig na humalo sa kanyang mga luha. Sa bawat buntong hininga, nadarama niya ang bigat ng kawalan ng katarungan, ang pait ng katotohanan sa mundong ito. Ang boses ng mahirap ay tila isang bulong lamang sa gitna ng isang malakas na bagyo. Hanggang kailan kailangang yumuko ang kawayan sa malupit na ihip ng tadhana bago ito tuluyang mabali at mawalan ng lakas? Sa gitna ng kadilimang ito, mayroon pa nga bang liwanag na maghihintay para sa isang pusong wala ng ibang alam, kundi ang magtiis at magsakripisyo? Ang bawat hakbang ni Wally sa loob ng mansyon ng mga Buena Vista ay nag-iiwan ng bakas ng basang putik sa makinang at maputing sahig. Isang tahimik na paalala ng kanyang abang kalagayan sa gitna ng karangyaang hindi niya kailanman maaabot. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang basang uniforme, nagdudulot ng panginginig sa kanyang buong katawan na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang sarili. Ang bango ng mamahaling insenso at sariwang mga bulaklak ay sumasakal sa kanyang hininga, malayo sa amoy ng gamot at antiseptiko na nakasanayan niya sa tabi ng kanyang ama. Diyan ka lang, huwag kang lalapit sa carpet. Ang tinig ng isang katulong ay puno ng pandidiri, ngunit hindi na ito pinansin ni Wally. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dulo ng hagdan, kung saan dahan-dahang bumaba si Senyora Caridad Buena Vista. Ang ginang ay balot ng isang sutlang balabal, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, at sa kanyang mga daliri ay nakapulupot ang isang kulay gintong rosaryo. Ang bawat pag-ikot ng mga butil nito ay tila isang timer na nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ng kanyang ama. Senyora, mahinang sambit ni Wally, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at desperasyon. Nagmamakaawa po ako. Ang scholarship fund ko po. Sabi ng ospital, hindi raw po nabayaran. Ang tatay ko po, kailangan niya ng operasyon ngayon din. Tumigil ang ginang sa huling baitang ng hagdan. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, kundi isang nakaliligalig na ngiti ng pagkukunwari. Wally hija, wika nito sa isang malambing ngunit malamig na tono. You know how much we've helped your family. Ang pag-aaral mo, ang gamot ng tatay mo noon pa man. Lahat iyan ay galing sa bulsa namin. Pero ang balita ko, nagnanakaw ka raw. After everything we did for you, iyan ba ang isusukli mo? Ang kawalan ng utang na loob? Hindi po totoo yon, senyora. Pinagbintangan lang po ako ni Ethan. Mabilis na depensa ni Wally, habang ang kanyang mga luha ay muling naglandas sa kanyang maruming pisngi. Saksi po ang Diyos, wala akong kinuha. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa harap ko. Ang boses ni Caridad ay biglang tumalas. Itinuro niya ang malamig na marmol na sahig. Lumuhod ka. Kung gusto mong pag-isipan ko ang tulong na hinihingi mo, ipakita mo sa akin na marunong kang yumuko sa mga taong nagpapakain sa iyo. Dahan-dahan, sa kabila ng pananakit ng kanyang mga kalamnan, ibinaba ni Wally ang kanyang katawan hanggang sa dumait ang kanyang mga tuhod sa matigas at malamig na sahig. Ang bawat butil ng rosaryo ni Caridad ay tila naging malalaking bato na pumupukpok sa kanyang pagkatao. Sa posisyong yun, pakiramdam ni Wally ay tila siya ay isang alipin na naghihintay ng limos sa ilalim ng hapag ng mga mapagmalaki. Iyan ang tamang pwesto para sa mga tulad mo. Patuloy ni Caridad habang lumalapit at hinahawakan ng baba ni Wally gamit ang kanyang mga daliring amoy rosas. Ang scholarship ay hindi mo karapatan, Wally.
Isa itong regalo at ang regalo ay pwedeng bawiin anumang oras kung ang tumatanggap ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. If you want the money for your father, you have to sign this. Inilapag ni Caridad ang isang pirasong papel sa sahig sa tabi ng mga tuhod ni Wally. Ito ay isang waiver. Isang dokumentong nagsasabing kusang loob na tumatalikod si Wally sa kanyang karapatang magreklamo tungkol sa anumang gulo sa universidad at inaamin niya na ang anumang pagkukulang ng scholarship fund ay dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Ang kamay ni Wally ay nanginginig habang kinukuha ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat patak ng dugo na inaalay niya para sa hininga ng kanyang ama. Matapos lumagda, dahan-dahan siyang tumayo at sa kabila ng lahat ng sakit, kinuha ang kamay ni Caridad para magmano. Isang huling pagtatangka na ipakita ang respetong hindi naman nararapat para sa ginang. Mabuti, anas ni Caridad bago ito tumalikod. I'll see what I can do. You may leave now. Habang naglalakad si Wally palabas ng malaking pinto, ang kanyang isip ay tila isang gulo ng mga katanungan. Ngunit bago pa man niya tuluyang maisara ang pinto, isang mahinang usapan mula sa silid-aklatan ang pumasok sa kanyang pandinig. Ang tinig ni Ethan at ang matalim na boses ni Caridad ay nag-abot sa hangin. Ma'am, bakit kailangan mo pang papirmahin ang babaeng iyon? We both know the fund is already empty. Ang boses ni Ethan ay puno ng inis. Quiet, Ethan. Kinuha ko lang ang siguradong paraan para hindi siya makapagsalita. Once the auditors find out we redirected the scholarship funds to cover the losses of our hotel projects, kailangan nating may mapagbintangan. And who is better to blame than a poor, thieving scholar? Ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Wally. Ang kanyang mga kamay ay muling napakuyom. Ang kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi lamang pala ang kanyang dangal ang kinuha ng mga Buena Vista, kundi ang huling pag-asa ng kanyang ama, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa isang planadong kasamaan. Nakatayo si Wally sa labas ng mansyon sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa lamig. Ang apoy ng katotohanan ay nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib, isang apoy na mas matindi pa sa anumang pighati. Paano niya maliligtas ang kanyang ama kung ang mga taong inaasahan niyang magbibigay ng buhay ay ang siya mismong pumuputol sa huling hibla nito? Ang bawat hakbang ni Wally sa masikip at maputik na eskinita ng kanilang barangay ay tila pagbabalik sa isang realidad na pilit niyang tinatakasan. Ang amoy ng kanal at naghalong usok mula sa mga nagsisiga ng basura ay nanunuot sa kanyang balat. Isang kabaligtaran ng mabangong mansyon na kapapaalam lang niya. Ang mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at lumang plywood ay tila nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Ang bawat siwang ng mga bintana ay tila mga matang mapanghusga. Sa tapat ng isang maliit na sari-sari store, nakatayo si Marites, ang kapitbahay na tila ginawang propesyon ang pagmamasid sa buhay ng iba. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus sa kanyang dibdib habang ang isang mapanuyang ngumuang ngiti ay gumuguhit sa kanyang labi nang makita ang duguang braso at basang uniforme ni Wally. Oh, narito na pala ang ating sikat na iskolar. Ang boses ni Marites ay sapat na lakas para marinig ng mga kalapitbahay na nagsisimula nang lumabas sa kani-kanilang pinto. Narinig niyo na ba ang balita mula sa Manila? Sabi ng pamangkin ko, itong si Wally ay pinatalsik daw dahil nagnakaw ng mamahaling gamit. Kaya pala ang lakas ng loob na magpa-ospital ng tatay, kinukuha sa masama ang pondo. Huminto si Wally. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang gilid.
Nais niyang sumigaw, nais niyang isigaw ang katotohanang siya ang ninakawan ng pagkakataon. Ngunit ang bigat ng pagod ay tila tumahi sa kanyang mga labi. Ang tunog ng mga bulong sa paligid ay tila mga bubuyog na humuhuni ng kamatayan sa kanyang dangal. Bago pa man muling makapagbitiw ng masakit na salita si Marites, ang malakas na pagbagsak ng isang plastik na timba sa semento ay bumasag sa tensyon. Si Lola Ising, ang matandang may-ari ng karinderya na tanging naging sandigan ni Wali, ay lumabas mula sa kanyang maliit na kusina. Ang kanyang mukha ay bakas ng galit habang iwinawasiwas ang isang lumang sandok. Marites, itiko mo ang iyong bibig kung wala kang sasabihing mabuti. Ang batang ito ay nagpapakamatay sa trabaho habang ikaw ay walang ginawa kundi maghasik ng dumi. Ang boses ni Lola Ising ay nanginginig sa matinding emosyon. Lumapit siya kay Wali at marahang inakay ang dalaga. Huwag mong pakinggan ang mga asong ulol na yan, anak. Halika na sa loob. Sa loob ng kanilang maliit at madilim na paupahan, ang tanging maririnig ay ang mabigat at nahihirapang paghinga ng kanyang ama na mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng gamot. Ang bawat buntong hininga nito ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Wali. Inilapag niya ang kanyang gamit at nagsimulang magparikit ng apoy sa kanilang maliit na kalan. Inihanda ni Wali ang isang pirasong tuyo, ang tanging pagkaing natitira sa kanilang lalagyan. Ang usok mula sa nasusunog na tuyo ay pumuno sa maliit na silid, isang amoy ng kahirapan na tila hindi na kailanman mawawala. Habang hinihintay na maluto ang pagkain, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay isa-isang pumatak. Bumabagsak sa mainit na semento at agad na naglalaho. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, isang marahang kalos sa pintuan ang kanyang narinig. Isang maliit at payat na pusang galaang sumilip. Ang mga mata nito ay puno ng gutom. Sa kabila ng sariling kakulangan, kinuha ni Wali ang kalahati ng kanyang ulam at marahang inilapag ito sa isang pirasong papel para sa pusa. Ang panonood sa hayop na kumakain ay nagbigay sa kanya ng isang kurot ng kapayapaan, isang paalala na sa kabila ng kanyang pagkawasak, mayroon pa rin siyang kakayahang magbigay. Matapos kumain, dahan-dahang lumapit si Wali sa kanyang ama. Hinawakan niya ang magaspang at nangungulubot na kamay nito. Itinaas ang kanyang panalangin sa kisaming butas-butas kung saan tanaw ang madilim na langit. Tay, gagawin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang tuluyan nilang apakan ang pangalan natin. Bulong niya sa kadiliman. Nang akma na siyang magpapahinga sa kanilang manipis na banig, ang kanyang paningin ay naagaw ng isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng kanilang pintuan. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang papel ay tila bago at hindi nababagay sa kanilang kapaligiran. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan ni Wali ang sulat. Sa loob, may isang maikling pangungusap na nakasulat sa isang pamilyar na paraan ng pagsulat. Alam ko ang ginawa ng mga Buenavista sa tatay mo noon. Ang pagkakautang nila ay hindi lang sa pera, kundi sa buhay na ninakaw nila sa inyo. Nanigas si Wali sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay tila isang apoy na nagbigay ng liwanag sa madidilim na bahagi ng kanyang alaala. Sino ang nakakaalam ng sikretong ito? At ano ang tunay na nangyari sa pagitan ng kanyang ama at ng mga makapangyarihang Buenavista 20 taon na ang nakalilipas? Sa pagpasok ni Wali sa puting pasilyo ng ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ay tila yumayakap sa kanyang pagkatao. Nagdadala ng isang uri ng takot na tanging ang mga taong walang katiyakan ang nakakaalam. Ang bawat paggalaw ng mga gulong ng stretcher sa malayo at ang mahinang pagbukas, sara ng mga pinto ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng buhay ng kanyang ama. Sa reception desk, ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang inilalabas ang basang sobre. Inaasahan na niya ang masakit na balita, ang pagpapatalsik sa kanila, ang pagtanggi ng gamot. Ngunit nang iangat ng nurse ang kanyang tingin mula sa computer, ang ekspresyon nito ay hindi na puno ng inis, kundi ng pagtataka. Miss Manansala, tumawag ang accounting kanina. May nagbayad na po ng paunang deposito para sa operasyon ng tatay niyo. Isang malaking halaga po ang pumasok sa account niya. Wika ng nurse habang tinitingnan ng screen. Napatigil ang mundo ni Wally. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng katahimikan. Sa sino po? Ang scholarship fund po ba? Hindi po nakalagay ang pangalan. Isang anonymous donor po. Sagot ng nurse bago bumalik sa kanyang ginagawa. Nakatayo lamang si Wally, litong-lito. Ang bawat himaymay ng kanyang isip ay pilit na kumakapit sa pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang takot. Sa mundong kanyang kinagisnan, walang ibinibigay ng libre nang walang kapalit. Isang malalim na pagdududa ang nagsimulang bumalot sa kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang pumasok sa ward kung saan nakahimlay ang kanyang ama, si Mang Teodoro. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa maputla at nangungulubot nitong mukha. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip, ang mga labi ng matanda ay nagsimulang gumalaw. Tila may pilit na binibigkas mula sa isang malalim na gunita. Ang preno. Nawalan ng preno. Rafael. Ang boses ni Mang Teodoro ay paos at nanghihina. Tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nakabaon na nakaraan. Iligtas mo ang bata. Hinawakan ni Wally nang mahigpit ang kamay ng ama. Ang bawat salitang binibigkas nito ay tila mga piraso ng isang puzzle na pilit niyang pinagdudugtong. Isang aksidente? 20 taon na ang nakalilipas? Ang pangalang Rafael Buenavista ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip, hindi bilang isang makapangyarihang tanyag na tao, kundi bilang isang bahagi ng sugat na hindi pa naghihilom. Habang maingat na inaayos ni Wally ang kumot ng ama, nagsimula siyang humuni ng isang lumang Bicolano lullaby. Isang awit na dati ay kinakanta ng kanyang ina bago ito mawala. Ang himig ay marahang pumapailan lang sa loob ng silid, nagdadala ng pansamantalang kapayapaan sa gitna ng bagyong kanyang kinakaharap. Samantala, sa labas ng pintuan ng ward, isang anino ang nakatayo sa madilim na bahagi ng pasilyo. Si Ethan, nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng suot na cap, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa loob ng silid. Nakikita niya si Wally, ang babaeng binalasubas niya, ang babaeng tinapakan niya ang dangal, na ngayon ay tila isang anghel na nagbabantay sa isang naghihingalong buhay. Ang hiya na hindi kailanman naramdaman ni Ethan sa buong buhay niya ay unt-unting nanunuot sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kalagayan ng ama ni Wally, ang mga lumang kagamitan at ang pagod sa mga mata ng dalaga. Ang bawat himig ng awit ni Wally ay tila isang sampal sa kanyang budhi, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang mga laro ay may totoong buhay na winawasak. Nang marinig ni Ethan ang mga yabag ng paparating na nurse, mabilis siyang tumalikod. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang puting rosas na kanina pa niya hawak ang nahulog sa isang upuan malapit sa pinto. Lalabas na sana si Wally para kumuha ng mainit na tubig nang mapansin niya ang bulaklak. Pinulot niya ang rosas. Ang mga talulot nito ay malambot at tila sumasagisag sa isang bagay na dalisay sa gitna ng karumihan ng paligid. Iginala ni Wally ang kanyang paningin sa paligid ng labi. Doon, sa malayong dulo ng pasilyo, nakita niya ang likod ng isang lalaki na pamilyarang tindig. Ethan, mahinang bulong ni Wally sa kanyang sarili. Ang pagkabog ng kanyang dibdib ay tila bumibilis. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo pa ba akong pahiyain? O ikaw ba ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito? Nakatitig si Wally sa rosas
Ang bawat tinik nito ay tila nagpapaalala sa kanya na ang kagandahan ay madalas na may kasamang sakit. Ang misteryo ng nakaraan at ang kakaibang kilos ng kanyang kaaway ay nagsisimulang maghabi ng isang kwentong hindi niya inaasahang susuungin. Ang malawak na auditorium ng unibersidad ay puno ng mga estudyanteng tila mga gutom na hayop na naghihintay ng susunod na biktima. Ang malamig na liwanag mula sa mga malalaking bumbilya sa kisame ay nakatuon sa entablado kung saan nakatayo si Wally. Yakap ang kanyang luma, ngunit maayos na laptop. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Ngunit pilit niyang pinapanatili ang tuwid na tindig ng kanyang mga balikat. Ito na ang pagkakataon niya. Ang final presentation na magpapasya kung mananatili ba ang kanyang scholarship sa kabila ng lahat ng paninirang puring ibinato sa kanya. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Ethan na nakasandal sa pader. Ang mga bisig ay nakakrus sa dibdib at ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang muka. Sa sandaling pinindot ni Wally ang remote para simulan ang kanyang slideshow, ang buong auditorium ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na agad ding napalitan ng mga bulungan at uent-unting lumalakas na tawanan. Sa halip na ang kanyang masusing pananaliksik tungkol sa batas at lipunan, ang dambuhalang screen sa kanyang likuran ay nagpakita ng mga malalaswang larawan, mga kuha niya sa trabaho na inedit para magmukhang siya ay nagbebenta ng sarili sa madidilim na eskinita. Ang bawat halakhak mula sa mga estudyante ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa puso ni Wally. Ang kanyang mukha ay biglang nag-init at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Naramdaman niya ang pagnanais na tumakbo palayo, na magtago sa ilalim ng lupa para takasan ang kahihiyang ito. Iyan ba ang paraan mo para makakuha ng mataas na grado, Wally? Ang sigaw ng isang estudyante mula sa gitna na sinundan ng mas malakas na tawanan. Tumingin si Wally kay Ethan. Ang binata ay hindi tumatawa, ngunit ang lamig sa mga mata nito ay mas masakit pa sa anumang kutyang naririnig niya. Sa mga sandaling iyon, ang imahe ng kanyang ama sa ospital ay biglang rumihistro sa kanyang isip. Naalala niya ang tinig nito habang tinuturuan siya ng arnis sa likod ng kanilang maliit na bahay sa Bicol. Ang sining na ito, Wally, ay hindi para sa pananakit. Ito ay para sa pagtatanggol ng iyong dangal kapag wala ng ibang magtatanggol sa iyo. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Wally. Sa halip na umiyak o tumakbo, lumakad siya patungo sa gilid ng entablado kung saan nakasandal ang dalawang kahoy na arnis sticks na ginamit niya bilang props sa kanyang ulat. Sa bawat hawak niya sa magaspang na balat ng kahoy, naramdaman niya ang pagdaloy ng lakas mula sa kanyang mga ugat patungo sa kanyang mga bisig. Hinarap niya ang madla. Ang bawat paghampas ng kanyang mga kahoy sa hangin ay lumilikha ng isang kakaibang sutsot na tila humahati sa kapaligiran. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tumpak at puno ng puot na pilit niyang ginagawang sining. Ang bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay ay tila isang sayaw ng pag-aalsa. Ang auditorium, na kanina lamang ay puno ng panunuya, ay unti-unting binalot ng isang nakatatakot na katahimikan. Nakita ng lahat ang isang babaeng hindi marunong sumuko. Nakita nila ang sining ng isang mahirap na hindi kayang bilhin ng pera. Ang bawat hampas ni Wally sa kanyang sariling mga kahoy ay naglalabas ng isang matigas na tunog ng pagbabangga na tila bawat tama ay isang mensahe para sa mga taong pilit siyang ibinabagsak. Nang matapos ang kanyang huling galaw, si Wally ay hinihingal na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang mga kahoy ay matatag na nakaturo sa sahig. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng takot, ay nagniningning na ngayon sa gitna ng galit at dangal. Wala ni isang estudyante ang nangahas na magsalita. Maging si Ethan ay napatuwid ang tayo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalagang tila isang bagyong hindi inaasahang darating. Ang mga larawang nakita niyo ay
peking gawa ng mga taong duwag. Ang boses ni Wally ay malakas at malinaw. Umaaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. Maaari niyo akong tawaging mahirap. Maaari niyo akong tawaging basura, pero hinding-hindi niyo matatalo ang katotohanang mas marangal ako kaysa sa inyong lahat na nagtatago sa likod ng inyong mga yaman. Binitawan niya ang mga kahoy na lumikha ng isang mabigat na tunog sa sahig ng entablado. Habang naglalakad siya palabas ng auditorium ng may taas noo, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabibigat na yabag sa gitna ng katahimikan ng mga taong napahiya sa kanilang sariling gawi. Ngunit ang kanyang panandaliang tagumpay ay agad ding napawi nang marinig niya ang tunog ng public address system ng unibersidad. Waling-waling manansala, pinatatawag ka ngayon din sa Dean's Office para sa iyong expulsion hearing. Uulitin ko, waling-waling manansala, mag-report ka sa Dean's Office ngayon din. Napatigil si Wally sa pintuan. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay puno ng tapang, ay tila muling pinitpit ng isang dambuhalang kamay. Alam niyang sa kabila ng kanyang pagtatanggol sa sarili, ang kapangyarihan ng pera ay muling gumagalaw sa dilim para tuluyan siyang ilibing. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa dokumento ng expulsion ay tila mga itim na langgam na unti-unting kumakain sa kanyang kinabukasan. Sa loob ng malamig na opisina ng Dean, ang tanging maririnig ay ang tuyot na tunog ng pag-usad ng ballpen sa ibabaw ng papel at ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa kisame na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pagkatalo. Walang emosyon ang mukha ng opisyal. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa mga folder. Tila ba ang isang buhay na wawasakin ay isa lamang numerong kailangang burahin. Nang lumabas si Wally sa malaking gate ng unibersidad, ang sikat ng araw ay tila nakapapaso sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang kalooban ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Ang bawat hakbang niya palayo sa paaralang naging simbolo ng kanyang mga pangarap ay tila pag-iwan sa isang malaking bahagi ng kanyang kaluluwa. Hawak niya ang kanyang mga gamit sa isang luma at kupas na bag. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Miss Manansala, isang tinig ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Isang babaeng nasa gitna ng kanyang 40 taon, nakasuot ng isang simpleng itim na blazer at may bitbit na leather briefcase, ang nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng malasakit. Ako si Attorney Salvacion Reyes, pagpapakilala nito. Narinig ko ang nangyari sa loob ng auditorium at narinig ko rin ang tungkol sa iyong ama. Hindi kailangang maging ganito ang dulo ng iyong kwento, Wally. Ang batas ay hindi lamang para sa mga may ginto sa bulsa. Tiningnan siya ni Wally nang may halong pagdududa. Pagkatapos ng lahat ng kanyang naranasan sa kamay ng mga Buenavista, ang salitang tulong ay tila naging isang mapait na biro. Bakit niyo po ako tutulungan? Wala akong pambayad sa inyo. Ang hustisya ay hindi binabayaran, anak. Ipinaglalaban ito. Mahinahong sagot ng abogado bago ito nag-abot ng isang card. Hanapin mo ako kapag handa ka na. Huwag mong hayaang manalo ang dilim nang hindi ka lumalaban. Hindi na sumagot si Wally. Itinago niya ang card sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang gabi-gabing trabaho sa karinderya ni Lola Ising. Ang pagod ay tila nanunuot na sa kanyang mga buto. Ngunit ang isispin na kailangan niyang bumili ng gatas at gamot para sa ama ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Sa loob ng karinderya, ang singaw mula sa malalaking kaldero ng ulam ay bumabalot sa buong paligid. Ang pawis ay naglandas sa mukha ni Wally habang mabilis siyang naguhugas ng mga pinggan at nagsisilbi sa mga costumer. Ang bawat pag-abot niya ng plato ay may kasamang panginginig ng mga daliri dahil sa pangangalay. Sa kabila ng kanyang sariling gutom, napansin niya ang 2 batang lansangan na nakadungaw sa bintana. Ang mga mata ay nakatitig sa mga tirang pagkain sa isang mesa. Dahan-dahang lumapit si Wally
Kinuha ang mga hindi pa nagagalaw na kanin at ulam at inilagay ito sa isang malinis na supot. Lumabas siya at ibinigay ito sa mga bata nang may malambot na ngiti. O kumain muna kayo. Mag-ingat kayo sa pagtawid, ha? Ang mga bata ay tumakbo palayo ng may kagalakan, ngunit hindi napansin ni Wally na sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang itim at mamahaling sasakyan, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya. Si Ethan, nakasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela. Nakita niya ang lahat, ang pagod sa mukha ni Wally, ang kanyang expulsion, at ang nakagugulat na kabutihan ng loob nito sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya rito. Ang bawat sandali ng kanyang panunood ay tila isang dahan-dahang pag-ukit ng pagsisisi sa kanyang matigas na puso. Bakit ang isang taong itinuturing niyang basura ay mas mayaman pa sa kanya pagdating sa pagkatao? Hindi na nakapagpigil si Ethan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumakad patungo sa direksyon ni Wally. Ang kanyang mga yabag ay mabigat. Tila bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Naramdaman ni Wally ang isang presensya sa kanyang likuran habang nililinis niya ang labas ng karinderya. Nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pamilyar na mukha na naging dahilan ng kanyang mga bangungot. Ang kanyang hawak na basahan ay mahigpit niyang piniga. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy sa galit. Anong ginagawa mo rito, Ethan? Ang boses ni Wally ay puno ng pait. Ang bawat salita ay tila isang lason. Hindi pa ba sapat na nawalan ako ng paaralan? Hindi pa ba sapat na pinatay niyo ang huling pag-asa ng tatay ko? Gusto mo pa ba akong pahiyain sa harap ng mga taong ito? Umalis ka na bago ko makalimutang tao ka rin. Nakatayo lamang si Ethan, hindi makapagsalita. Ang mga salitang nais niyang sabihin ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Wally. Ipinapakita ang bawat guhit ng hirap at ang ningning ng mga luhang pilit nitong itinatago. Sa mga sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang ang semento ng kalsada, kundi isang malalim na bangin ng pagkakamali at paghihiganti na tila wala ng katapusan. Sa gitna ng naglalakihang mga gusali at kumikinang na salamin ng isang sikat na mall sa Makati, si Wally ay naglalakad ng mabilis, bitbit ang ilang mga resume na umaasang magbubukas ng panibagong pinto matapos siyang itaboy ng unibersidad. Ang bawat hakbang niya sa makinis na tiles ay tila isang paalala ng kanyang pagiging dayuhan sa mundong ito ng luho. Ang bango ng mga mamahaling pabango na humahalo sa malamig na hangin ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang pagod sa kanyang puso. Sa malapit sa isang malaking fountain, napansin niya ang isang maliit na figura na nakaupo sa isang bench. Ang bata ay nakayuko. Ang kanyang maliit na mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Lumapit si Wally at sa kanyang pagkagulat, nakilala niya ang bata. Si Nico Buenavista, ang bunsong kapatid ni Ethan. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya para sa mga Buenavista, ang puso ni Wally ay biglang lumambot. Ang kawalang malay ng isang bata ay walang kasalanan sa kasamaan ng mga nakatatanda. Naupo siya sa tabi ni Nico at marahang hinaplos ang likod nito. Nico, bakit ka mag-isa rito? Nasaan ang mga yaya mo? Mahinahon niyang tanong. Inangat ni Nico ang kanyang basang mukha. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng takot. Ate Wally, I got lost. Mom and Kuya were busy talking to some people and I followed a toy I liked. Then I couldn't find them anymore. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pangako ni Wally. Ngunit nang akma siyang tatayo para hanapin ang security, hinawakan ni Nico ang kanyang kamay. Ate, can we stay here for a while? Ayoko pa silang makita. They don't even notice I'm gone. Lagi na lang work, laging pera. I feel so lonely in that big house.
Ang boses ng bata ay puno ng katotohanang mas matanda pa sa kanyang edad. Naramdaman ni Wally ang isang kurot sa kanyang dibdib. Ang yaman na pinagmamalaki ng mga Buenavista ay tila isang gintong hawla na sumasakal sa inosenteng batang ito. Inakay niya si Nico palabas ng mall, patungo sa isang bahagi ng kalsada kung saan nakaparada ang mga kariton ng fishball. Ang usok mula sa kumukulong mantika at ang amoy ng matamis at maanghang na sausawan ay pumuno sa hangin. Naranasan mo na bang kumain nito? Tanong ni Wally habang inaabutan si Nico ng isang patpat na may mga bilog-bilog na harina. Is that safe to eat? Mom says street food is dirty. Pag-aalinlangan ni Nico, ngunit kinuha pa rin niya ito. Sa unang kagat, ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Wow! It's actually delicious. It's better than the expensive steak we had for lunch. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng init ng hapon, itinuro ni Wally kay Nico ang isang simpleng laro gamit ang mga bato at guhit sa semento. Ang bawat halakhak ni Nico ay tila isang musika na nagpapagaan sa mabigat na kalooban ni Wally. Nakita niya sa bata ang isang bahagi ng sarili, isang pusong naghahanap ng tunay na pagkalinga sa gitna ng isang mapagkunwaring mundo. Thank you, Ate Wally. You're much kinder than what they say at home. Bulong ni Nico habang nakatitig sa dalaga ng may paghanga. Ngunit sa gitna ng kanilang munting kaligayahan, isang itim na SUV na may madidilim na salamin ang mabilis na huminto sa harap nila. Ang tunog ng paghinto ng mga gulong sa semento ay tila isang babala ng panganib. Bumukas ang pinto ng sasakyan at dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na lumabas. Bago pa man makapagsalita si Wally, puwersahang binuhat ng isang lalaki si Nico. Ang bata ay nagsimulang sumigaw at pumalag. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na umaabot kay Wally. Ate Wally, help me! Ang huling sigaw ni Nico bago siya tuluyang naipasok sa loob ng sasakyan. Tinangka ni Wally na humabol. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa pintuan ng sasakyan, ngunit mabilis itong humarurot palayo. Ang tanging naiwan sa gitna ng kalsada ay ang katahimikan at ang isang patpat ng fishball na nalaglag sa semento. Isang piping saksi sa isang krimen na tila kanina pa naghihintay sa dilim. Nakatayo si Wally sa gitna ng usok ng kalsada, hinihingal at nanginginig ang buong katawan. Bakit tila ang mga kumuha sa bata ay pamilyar ang mga mukha? At bakit tila may isang lihim na takot sa mga mata ni Caridad sa tuwing nababanggit ang pangalan ng kanyang sariling anak? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Buenavista ay binalot ng isang uri ng kaguluhang hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Ang mga katulong ay mabilis na naglalakad ng pabalik-balik. Ang kanilang mga mukha ay putla habang ang mga gwardya ay abala sa pagtawag sa kung sino-sino. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Senyora Caridad. Hawak ang kanyang gintong rosaryo. Ngunit ang bawat pag-usal niya ng dasal ay tila walang buhay. Nang dumating si Ethan, ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa kanyang ina. Mom, what happened? Nasaan si Nico? Sabi ng mga guard, dinukot daw siya sa harap ng mall, imbes na yakapin ng anak o magpakita ng tunay na pighati. Ang unang lumabas sa bibig ni Caridad ay isang reklamo tungkol sa kanilang reputasyon. This is a disaster, Ethan. Malalaman ito ng media, masisira ang image ng foundation natin. At ang tatay mo, kapag nalaman niyang nawala ang bata, habang nasa event tayo, baka bawiin niya ang kontrol ko sa mga pondo. Napatigil si Ethan. Ang kanyang puso ay tila pinipitpit ng isang malamig na kamay. Mom, ang bata ang nawawala. Si Nico. Bakit ang pera at image pa rin ang iniisip mo? Hindi sumagot si Caridad.
Sa halip ay mabilis niyang tinalikuran ng anak para harapin ang kanyang sekretarya. Make sure no one leaks this to the press at tawagan niyo ang mga tauhan sa pier. Baka doon nila dinala ang bata. Samantala, sa maliit na silid ni Wally, ang dalaga ay nakaupo sa sahig. Yakap ang kanyang mga binti habang nanginginig pa rin ang buong katawan. Ang bawat imahe ng pagdukot kay Nico ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga lalaking kumuha sa bata, ang kanilang mga galaw, ang paraan ng kanilang pagtango sa isa't isa. Isang biglang realisasyon ang gumuhit sa isip ni Wally. Ang mga lalaking iyon ay pamilyar. Sila ang parehong mga lalaking nakita niyang pabalik-balik sa ospital noong araw na sinabi sa kanyang may nagbayad ng deposito para sa kanyang ama. Sila ang mga lalaking madalas bumubulong sa sekretarya ni Caridad sa tuwing bumibisita ito sa universidad. Imposible! Bulong ni Wally sa kanyang sarili. Bakit gagawin yun ng sarili niyang ina? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nakarinig si Wally ng malalakas na yabag sa labas ng kanilang pinto. Ang bawat hakbang ay tila may dalang panganib. Sa kanyang takot, kinuha niya ang kanyang Arnis sticks, handang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang ama. Bumukas ang pinto at doon ay tumambad si Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, pagod, at isang uri ng desperasyon na ngayon lamang nakita ni Wally. Wally, ikaw lang ang nakakita sa kumuha sa kanya. Ang boses ni Ethan ay basag, malayo sa mapagmataas na tono na nakasanayan nito. Please, sabihin mo sa akin ang lahat. Feeling ko may hindi sinasabi sa akin ang sarili kong pamilya. Tumingin si Wally ng diretso sa mga mata ni Ethan. Nakita niya ang isang anak na nawawalan na ng tiwala sa pundasyong kinalakihan niya. Ang mga lalaking kumuha kay Nico, Ethan, hindi sila estranghero. Sila ang mga taong pinagkakatiwalaan ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang pader na unti-unting gumuho. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkidlat ang nagmula sa labas, tila hudyat ng isang mas malaking bagyong darating. Kung tama ang hinala ko, Ethan, patuloy ni Wally, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi lang si Nico ang biktima rito, pati ang scholarship ko, ang pera ng tatay ko. Lahat ng yon ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Bago pa makasagot si Ethan, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sa kanyang panginginig, sinagot niya ito at inilagay sa speaker. Kung gusto niyo pang makitang buhay ang bata, ang boses sa kabilang linya ay gurgur at nakatatakot. Sabihan mo ang nanay mo na ibigay ang orihinal na dokumento ng mga property sa Bicol. Kung hindi na sisikatan ng araw ang kapatid mo. Napatingin si Ethan kay Wally. Sa Bicol? Ang lupain kung saan nagmula ang pamilya ni Wally. Ang misteryong nakabaon sa nakaraan ay tila nagsisimula ng humukay ng sarili nitong libingan. Ang langit ay tila nagbubukas upang ibuhos ang lahat ng puot nito sa anyo ng isang malakas na unos. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubungan ng lumang bodega sa pier ay lumilikha ng isang nakatatakot na ingay. Tila mga libu-libong maliliit na kamao na pilit winawasak ang kalawanging yero. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng alat ng dagat, mabulok na kahoy, at ang nakasusukang amoy ng kalawang. Sa loob ng madilim na pasilyo ng bodega, si Wally ay gumagalaw na tila isang anino. Ang kanyang bawat hakbang sa basang semento ay maingat at walang tunog. Ang kanyang mga pandama ay nakatuon sa bawat bintana at pintong kanyang nadadaanan. Sa kanyang mga kamay, ang 2 piraso ng matigas na kahoy ng arnis ay tila naging karugtong na ng kanyang sariling mga bisig. Sa likuran niya, si Ethan ay sumusunod ng may halong takot at paghanga. Ang bawat paghinga ng binata ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang dilim. Hindi niya akalain na
Ang babaeng itinuring niyang mahina ay siya palang magiging gabay niya sa gitna ng panganib na ito. "Diyan ka lang, Ethan," mahinang bulong ni Wally. Ang kanyang tinig ay kasing talas ng isang patalim. "Huwag kang gagawa ng anumang kilos na makakakuha ng atensyon nila." Nang marating nila ang dulo ng bodega, bumungad sa kanila ang isang malawak na espasyo na tanging isang malamlam na bumbilya lamang ang nagbibigay ng liwanag. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang kahoy na kaban, nakita nila si Nico. Ang bata ay nakatali sa isang lumang upuan. Ang kanyang bibig ay may busal at ang kanyang maliliit na mata ay puno ng luha at matinding takot. Tatlong lalaki ang nakapaligid sa kanya. Ang bawat isa ay may hawak na bakal at tila naghihintay lamang ng hudyat. Ang isa sa kanila, ang tila pinuno, ay may hawak na sigarilyo na ang baga ay tila isang pulang mata sa gitna ng kadiliman. "Ate, kuya!" Ang mahinang ungol ni Nico sa likod ng busal ay sapat na upang padaluyin ang galit sa mga ugat ni Wally. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng dalaga. Sa isang mabilis at tumpak na galaw, lumabas siya mula sa dilim. Ang bawat paghampas ng kanyang mga arnis sticks sa hangin ay lumilikha ng isang sutsot na tila humahati sa kapaligiran. Bago pa man makapag-react ang unang lalaki, tumama ang kahoy ni Wally sa kanyang mga braso, nagpabagsak sa hawak nitong bakal sa semento na lumikha ng isang mabigat na tunog ng pagbabangga. Ang bawat galaw ni Wally ay tila isang nakamamatay na sayaw. Umiikot siya, umiiwas, at bumabanat ng may katumpakan na tanging ang mga taong may malalim na disiplina ang nakakaalam. Ang bawat tama ng kanyang kahoy sa katawan ng mga kalaban ay naglalabas ng isang mapurol na tunog ng pagtama. Tila bawat hampas ay kabayaran sa lahat ng pangaping tinanggap niya mula sa mga Buena Vista. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang pinuno ng mga kidnapper ay naglabas ng isang nakatagong patalim. Habang abala si Wally sa dalawa pang kalaban, sumugod ang lalaki patungo kay Nico. "Huwag!" sigaw ni Wally. Sa halip na iligtas ang sarili, itinapon ni Wally ang kanyang katawan sa harap ng bata. Naramdaman niya ang isang matalim at malamig na hapdi na gumuhit sa kanyang braso. Ang mainit na dugo ay nagsimulang dumaloy, bumabasa sa kanyang manggas at tumatulo sa malamig na semento. Bawat patak ay tila isang saksi sa kanyang kadakilaan. Sa kabila ng sakit, hindi bumitaw si Wally. Ginamit niya ang huling lakas niya para ihampas ang kanyang kahoy sa leeg ng lalaki, dahilan upang ito ay mawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Nang matapos ang labanan, ang bodega ay muling binalot ng katahimikan, maliban na lamang sa tunog ng ulan na patuloy na bumubuhos. Mabilis na kinalagan ni Ethan si Nico at ang bata ay agad na yumakap nang mahigpit sa kanyang kapatid. Ang mga hikbi nito ay tila humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari. "Kuya, niligtas niya ako, si Ate Wally." Bulong ni Nico bago ito tuluyang mawalan ng malay dahil sa matinding pagod at takot. Dahan-dahang napaupo si Wally sa sahig. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa duguang braso. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga labi ay nanginginig sa lamig at hapdi. Tumingin si Ethan sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ng binata ang tunay na anyo ng kabayanihan. Hindi ito nakasuot ng ginto o nakatira sa mansyon. Ang kabayanihan ay nasa anyo ng isang babaeng duguang nakaupo sa sahig. Ang tanging yaman ay ang kanyang dangal at ang kanyang malasakit sa iba. "Bakit, Wally?" Ang boses ni Ethan ay basag. Ang mga luha ay nagsisimulang humalo sa basang mukha nito dahil sa ulan. "Bakit mo ginawa ito pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo?" Tumingin si Wally nang diretso sa mga mata ni Ethan. Ang ningning sa kanyang mga mata ay tila isang bituin na hindi kayang patayin ng anumang unos. Dahil ang pagiging mahirap, Ethan, ay hindi dahilan para maging masama. At ang pagliligtas sa isang inosenteng bata ay mas mahalaga
kaysa sa anumang galit na nararamdaman ko. Sa gitna ng madilim na bodega, habang ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag, ang pagitan ni Wally at Ethan ay tila uent-unting naglalaho. Ngunit kasabay ng pagkawala ng galit ay ang pagpasok ng isang bagong katotohanang mas nakatatakot. Paano haharapin ni Ethan ang kanyang sariling ina? Ngayong alam na niya ang dugong dumanak dahil sa mga lihim nito. Ang bawat ritmikong tunog ng monitor sa loob ng silid ng ospital ay tila isang malungkot na tibok ng pusong nagpapaalala sa bawat segundong lumilipas. Ang amoy ng antiseptiko ay nanunuot sa bawat hininga ni Ethan habang nakaupo siya sa isang plastic na upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mararangyang bagay lamang ang hinahawakan, ay puno ngayon ng tuyong mantsa ng dugo. Ang dugo ni Wally na ibinuwis para sa kanyang kapatid. Sa loob ng silid nakahimlay si Wally. Ang kanyang mukha ay maputla. Tila isang lantang bulaklak ng waling-waling na hinampas ng malakas na bagyo. Ang kanyang braso ay balot ng puting benda, isang piping saksi sa kanyang kadakilaan. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pagkakahimbing ay tila puno pa rin ng pag-aalala. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot na tila ba maging sa panaginip ay pasan pa rin niya ang mundo. Dahan-dahang tumayo si Ethan at lumakad patungo sa dulo ng pasilyo upang kumuha ng hangin. Ngunit bago pa man niya marating ang fire exit, isang mahinang usapan mula sa madilim na sulok ang pumigil sa kanya. Nakita niya ang sekretarya ng kanyang ina na si Mrs. Ortega na may kausap na dalawang lalaking pamilyar ang mga muka, ang mga lalaking nakalaban ni Wally sa bodega. Sinabi na sa inyo ni Senyora, dapat ay pananakot lamang ang gagawin niyo. Ang boses ni Mrs. Ortega ay puno ng panggigigil at takot. Bakit hinayaan niyong madamay ang bata? At bakit may nakialam na iskolar? Ngayong nasa ospital na sila, mas mahihirapan kaming ilihim ang paglipat ng mga dokumento ng lupa sa Bicol. Kasalanan ng babae, bigla siyang sumulpot. Sagot ng isang lalaki. Pero huwag kayong mag-alala, nakuha namin ang pirma ni Nico sa ilang papel bago dumating ang kuya niya. Magagamit pa rin yun ni Senyora para makuha ang insurance at ang mga ari-arian sa probinsya. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang tipak ng yelo na bumabagsak sa kaisipan ni Ethan. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa matinding galit at pandidiri. Ang pagdukot kay Nico, ang pananakit kay Wally. Lahat ng iyon ay isang masamang dula-dulaan na sinulat ng sarili niyang ina para lamang sa kapangyarihan at salapi. Eksaktong pagtalikod ni Ethan ay nakita niya si Senyora Caridad na naglalakad sa pasilyo. Suot ang kanyang mamahaling terno at sapatos, tila ba walang anumang trahedyang nangyari. Ang kanyang mukha ay maayos ang pagkaka-makeup, walang bakas ng pag-aalala para sa anak na muntik ng mamatay. Ethan, hiho, nasaan ang kapatid mo? Tanong ni Caridad. Ang boses ay puno ng plastik na pag-aalala. Sabi ko naman sa'yo, dapat ay hinayaan mo na ang mga pulis na gumawa niyan. You put yourself in danger for that. That girl. Mom, stop it. Ang boses ni Ethan ay mababa ngunit puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng ina. Alam ko na ang lahat. Ginamit mo si Nico. Ginamit mo ang sarili mong anak para sa mga dokumento sa Bicol. At si Wally, muntik na siyang mamatay dahil sa kasakiman mo. Sandaling natigilan si Caridad, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapagmalaking anyo. I did it for the family, Ethan. Para sa kinabukasan nyo. Ang mga manansala na yan, wala silang karapatan sa mga lupang yon. Mga hamak na trabahador lang sila. Hindi, ma'am. Ginawa mo yon para sa sarili mo. Sigaw ni Ethan na naging sanhi ng paglingon ng ilang mga nurse. Nandidiri ako na naging bahagi ako ng pamilyang ito. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang saktan mo pa sila. Tinalikuran ni Ethan ang kanyang ina at bumalik sa silid ni Wally.
Naupo siya sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat pigil na hikbi ni Ethan ay lumilikha ng isang marahang pagyanig sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng katahimikan, hinawakan niya ang kamay ni Wally. Ang kamay na punong-puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho, malayo sa kanyang sariling mga kamay na walang alam gawin kundi ang kumuha. Habang nagbabantay, napansin ni Ethan ang isang lumang folder na nalaglag mula sa bag ni Wally noong sila ay nasa bodega. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang clipping ng dyaryo at isang sulat mula sa isang retiradong opisyal ng pulisya. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang mabasa ang katotohanan. 20 taon na ang nakalilipas sa isang madilim na kalsada sa Bicol. Hindi lamang basta driver ang ama ni Wally. Si Teodoro Manansala ang tanging taong tumalon sa nasusunog na sasakyan upang iligtas ang isang sanggol, at ang ama nito, si Don Rafael Buenavista. Ngunit sa halip na pasalamatan, binayaran siya ng pamilya Buenavista upang manahimik at ninakawan ng kredito upang hindi malaman ng publiko na ang aksidente ay bunga ng kapabayaan ni Don Rafael. Ang scholarship ni Wally ay hindi isang tulong. Ito ay isang hush money na binalot sa anyo ng utang na loob. Tumingin si Ethan kay Wally. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa benda ng dalaga. Patawarin mo kami, Wally. Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Sa gitna ng kanyang pagluha, nakita ni Ethan ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Wally. Ang kanyang mga mata ay unting bumubukas. At ang unang nakita niya ay ang lalaking naging sanhi ng kanyang dusa, na ngayon ay tila isang basang sisiw na humihingi ng tawad. Ngunit sa labas ng silid, ang anino ni Don Rafael ay mabilis na lumalapit, dala ang isang balitang magpapabago sa lahat. Ang dahan-dahang pagmulat ng mga mata ni Wally ay tila pag-angat ng isang mabigat na kurtina sa gitna ng isang madilim na tanghalan. Ang puting kisame ng ospital ay malabo sa kanyang paningin, at ang bawat hininga niya ay may kaakibat na amoy ng gamot na tila nakadikit na sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, ang unang imaheng naging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Ethan. Ang lalaking dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay tila isang aninong lupaypay sa gilid ng kanyang higaan. Nang maramdaman ni Ethan ang paggalaw ni Wally, agad siyang napatuwid ng upo. Ang kanyang mga mata, na namumula dahil sa puyat at pag-iyak, ay nagtagpo sa mga mata ng dalaga. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masambit at mga sugat na hindi pa naghihilom. Gising ka na! Ang boses ni Ethan ay paos. Tila bawat salita ay may tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Wally, I don't even know where to start. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang pamilya ko. Hindi sumagot si Wally. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Iniiwas ang tingin sa binata. Ang kanyang pansin ay naagaw ng pinto ng silid na biglang bumukas. Pumasok si Don Rafael Buenavista. Ang kanyang tindig ay matigas at ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang banta ng kapangyarihan. Ethan, lumabas ka muna. I need to talk to Miss Manansala. Ang utos ni Don Rafael ay malamig at walang pasubali. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi natinag si Ethan. Tumayo siya at humarang sa harap ng kanyang ama. Ang kanyang mga balikat ay matatag na tila isang pader na nagpoprotekta kay Wally. No, Dad, hindi mo na siya matatakot pa. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa Bicol, tungkol sa aksidente 20 taon na, ang nakalilipas at ang ginawa ni Mom kay Nico. Tapos na ang pananahimik namin. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang mahigpit na kable na anumang sandali ay mapuputol. Ngunit bago pa man makasagot si Don Rafael,
Isang panibagong presensya ang pumasok sa silid. Si Attorney Salvation Reyes, hawak ang kanyang matibay na briefcase, ay pumasok ng may aura ng isang mandirigmang handa sa giyera. Don Rafael, I suggest you listen to your son. Wika ni Attorney Salvacion, ang bawat salita ay tumpak at mapanghamon. Inihain na namin ang formal na reklamo laban sa Buena Vista Foundation. Ang mga ebidensya ng malversation, fraud at kidnapping ay nasa kamay na ng mga autoridad. At higit sa lahat, ang katotohanan tungkol kay Teodoro Manansala ay hindi na mananatiling lihim. Lumipas ang ilang araw at ang universidad na dati ay naging lona ng kahihiyan ni Wally, ay naging sentro ng isang malaking iskandalo. Ang mga anino ng korupsyon ay unti-unting nalalantad sa ilalim ng matinding liwanag ng media. Sa labas ng gate ng paaralan, ang mga reporter ay tila mga langgam na nagkakagulo, naghihintay ng anumang pahayag mula sa mga sangkot. Si Wally ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa loob ng opisina ni Attorney Salvacion. Suot niya ang kanyang maayos at planadong uniforme. Ang kanyang braso ay may benda pa rin, ngunit ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot. Sa tabi niya, si Lola Ising ay marahang hinahaplos ang kanyang likod, nagbibigay ng lakas na tanging ang isang ina lamang ang makapagbibigay. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Lola Ising. Ang boses ay nanginginig sa kaba at pagmamalaki. Para sa tatay, para sa ating lahat. Handa na po ako, sagot ni Wally nang may paninindigan. Nang lumabas si Wally sa gusali, ang mga flash ng mga kamera ay tila mga kidlat na sunod-sunod na tumatama sa kanyang paligid. Ang ingay ng mga katanungan ay tila isang malakas na agos ng tubig, ngunit nanatili siyang matatag. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Ethan na nakatayo sa di kalayuan. Hindi ito lumapit, ngunit ang isang tipid na pagtango ng binata ay tila isang pangako ng suporta. Tumayo si Ethan sa harap ng mga mikropono, ang kanyang mukha ay seryoso sa harap ng buong bansa. Ang bawat paghinga niya ay naririnig sa buong paligid sa pamamagitan ng mga speaker. Ang pangalang Buena Vista ay matagal nang nakatago sa likod ng mga pekeng donasyon at scholarship. Ngayon, bilang tagapagmana ng pamilyang ito, ako mismo ang magpapatunay na ang lahat ng paratang laban sa amin ay totoo. At si Waling-Waling Manansala, siya ang biktima na hindi namin kayang patahimikin. Ang bawat salita ni Ethan ay tila isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng unibersidad. Sa loob ng silid ng dean, si Caridad ay nakapanood sa telebisyon. Ang kanyang muka ay namumutla, habang ang kanyang gintong rosaryo ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nakatitig si Wally sa screen ng malaking monitor sa labas ng hall. Ang kanyang puso ay tila nakahanap na ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit habang nagsisimulang magsalita si Ethan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likod ng maraming tao at isang misteryosong lalaki ang bumaba. May bitbit na isang dokumentong maaaring bumaligtad sa lahat ng kanilang pinaglalaban. Magagawa nga ba ni Ethan na ituloy ang kanyang pag-amin hanggang sa huli? O mayroon pang mas malalim na lihim na nakatago si Don Rafael na kayang magpatahimik sa kanilang lahat? Ang loob ng bulwagan ng korte ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat hininga ng mga naroroon ay naririnig. Ang amoy ng lumang kahoy at mga dokumento ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon na nagbibigay ng isang mapait na paalala na sa loob ng silid na ito, ang bawat salita ay may timbang ng buhay at kamatayan. Ang bawat paggalaw ng mga tao sa paligid ay tila mabagal, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa gitna, kung saan nakaupo ang pamilya Buena Vista sa isang panig, at si Wally kasama si Attorney Salvacion sa kabila. Si Senyora Caridad ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag, ngunit ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi maitago ng makapal na makeup.
Sa bawat pagbabasa ni Attorney Salvacion ng mga dokumentong nagpapatunay ng malversation ng pondo, ang mukha ng ginang ay unti-unting nawawalan ng kulay, tila isang pader na unti-unting nagkakabitak-bitak sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang mga resibong ito, ang boses ni Attorney Salvacion ay matatag at puno ng autoridad, ay hindi nagsisinungaling. Ipinapakita rito na ang pondong inilaan para sa mga iskolar na tulad ni Miss Manansala ay direktang inilipat sa mga personal na account ni Senyora Caridad upang bayaran ang mga utang ng kanilang nabibigong negosyo sa Bicol. Hindi ito aksidente. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa kinabukasan ng mga kabataang walang laban. Sa isang sandali, hindi na nakapagpigil si Caridad. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang matalas na tunog ng pag-usod sa sahig. Kasinungalingan lahat iyan. Inggit lang kayo sa amin. Ang pamilyang ito ay nagbigay ng lahat para sa bansang ito. Ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ang kanyang anyo ay malayo na sa mahinhin at banal na ginang na nakasanayan ng publiko. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang tunog ay tila isang nagngangalit na hayop na nasukol sa sulok. Ang paghampas ng kahoy na martilyo ng hukom sa ibabaw ng mesa ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Ang bawat pagtama ng martilyo ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kapangyarihan ng mga Buena Vista. Tumahimik ang nasasakdal. Ang boses ng hukom ay malamig at puno ng kapangyarihan. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, kabilang ang testimonya ni Ethan Buenavista at ang mga dokumentong nakuha mula sa audit, ang hukumang ito ay naglalabas ng pasya. Naramdaman ni Wally ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Lola Ising na nasa kanyang tabi. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup ng mahigpit. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa na naging siksik sa isang sandali. Guilty. Ang salitang iyon ay tila isang himig ng kalayaan na pumuno sa bawat sulok ng silid. Ang bawat patak ng luha na dumaloy sa pisngi ni Wally ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at kahihiyang ibinato sa kanya. Napahagulgol si Lola Ising. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kagalakan at pasasalamat. Sa kabilang banda, si Caridad ay tila isang rebultong biglang nawalan ng pundasyon. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Sa labas ng korte, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang hangin ay tila mas madaling hingahing para kay Wally. Habang naglalakad siya pababa ng mga hagdan, hinarangan siya ni Ethan. Ang binata ay hindi na nakasuot ng mamahaling terno. Isang simpleng polo lamang ang suot nito. At ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod, ngunit may kasamang kapayapaan. Wally. Ang boses ni Ethan ay mababa. May bahid ng pag-aalinlangan. Alam kong ang hatol na ito ay hindi sapat para ibalik ang lahat ng kinuha namin sa'yo. Alam kong hindi sapat ang sorry para sa bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Tumingin si Wally sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na galit ang nakikita niya sa mga mata ng binata, kundi ang isang taong nagsisimula ng matutong maging tao. Ang katarungan, Ethan, ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Mahinahong sagot ni Wally. Ang kanyang boses ay may dalang lalim ng isang taong dumaan sa apoy. Tungkol din ito sa pag-amin sa pagkakamali at ang pagnanais na magbago. Ang hatol na ito ay para sa tatay ko at para sa lahat ng mga batang katulad ko na pilit ninyong pinatahimik. Tinalikuran ni Wally si Ethan at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya ng bahagya. Sana, sa susunod na magkita tayo, hindi na dahil sa kailangan mo akong hingan ng tawad, kundi dahil nahanap mo na ang sarili mong dangal. Habang pinapanood ni Ethan ang pag-alis ni Wally, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi galing sa sugat, kundi mula sa isang pusong nagsisimula ng tumibok ng totoo.
Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang balita ang dumating mula sa ospital. Ang kanyang ama, si Don Rafael, ay biglang nawalan ng malay matapos marinig ang hatol at may isang huling lihim na nais nitong ipagtapat bago mahuli ang lahat. Ang bawat patak ng pawis na nagmumula sa noo ni Ethan ay tila isang butil ng pagsisisi na dumadaloy patungo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling relo at gadgets lamang ang hawak, ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat mula sa maghapong pagbubuhat ng semento at paghampas ng martilyo sa ilalim ng nakapapasong init ng araw. Ang amoy ng alikabok at bakal ay nanunuot sa kanyang damit, isang amoy na dati ay hinding-hindi niya hahayaang dumikit sa kanyang balat. Ngunit ngayon ay tila naging sagisag ng kanyang bagong simula. Sa kabilang panig ng kalsada, malapit sa isang malabay na puno ng nara, nakatayo si Wally. Pinapanood niya ang lalaking dating tumapak sa kanyang dangal na ngayon ay nakikihalo sa mga ordinaryong manggagawa, nakikibahagi sa isang pirasong tinapay at tubig sa plastik na bote. Ang bawat paggalaw ni Ethan ay puno ng pagod, ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na hindi kailanman nakita ni Wally sa loob ng unibersidad. Nang matapos ang shift ni Ethan, dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Wally. Ang kanyang paglalakad ay bahagyang paika-ika dahil sa pangangalay ng mga binti. Bit-bit niya ang isang maliit na supot ng pandesal, ang mainit-init pa at mabangong tinapay na binili niya mula sa kanyang unang sahod bilang construction worker. Wally? Ang boses ni Ethan ay mababa. May bahid ng pag-aalinlangan habang iniabot ang supot. Ito lang ang kaya ko sa ngayon. Pinaghirapan ko ito. Gusto ko sanang tanggapin mo. Tinitigan ni Wally ang supot, pagkatapos ay ang mga kamay ni Ethan na punong-puno ng sugat at dumi ng semento. Ang bawat sugat na yon ay tila isang liham ng paghingi ng tawad na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ibinigay ko na ang lahat ng pirma para sa mana ko, Wally. Pagpapatuloy ni Ethan habang nakayuko. Lahat ng iyon, mapupunta sa isang scholarship fund. Ipinangalan ko sa iyo. Hindi na ito tungkol sa pamilya ko. Ito ay para sa mga batang tulad mo na ninakawan namin ng pagkakataon. Bakit mo ginagawa ito, Ethan? Mahinahong tanong ni Wally. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsusuri. Iniisip mo ba na ang pera o ang pagtatrabaho sa construction ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit? Hindi, Wally. Mabilis na sagot ni Ethan, tumitingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Alam kong hindi lahat ng sugat ay nadadaan sa pera. Ginagawa ko ito dahil gusto kong malaman kung paano mabuhay ng may dangal tulad mo. Hindi ko kailangan ang yaman ng mga Buena Vista kung ang kapalit nito ay ang pagiging bulag sa hirap ng iba. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran agad-agad. Kailangan ko lang patunayan sa sarili ko na kaya kong magbago. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng marahang paghuni ng mga kuliglig at ang malambot na ihip ng hanging hapon na nagpapadpad ng mga tuyong dahon ng nara sa kanilang paanan. Kinuha ni Wally ang supot ng pandesal. Ang init nito ay nanuot sa kanyang palad, tila isang munting apoy ng pag-asa sa gitna ng malamig na nakaraan. Ang pagbabago, Ethan, ay hindi isang kaganapan. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Wika ni Wally bago ito tumalikod. Huwag mo itong gawin para sa akin. Gawin mo ito para sa bata sa loob mo na matagal nang nawala dahil sa kasakiman ng pamilya mo. Naiwang nakatayo si Ethan sa ilalim ng puno ng nara. Pinapanood ang paglayo ni Wally habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nayanig nang tumunog ang telepono ni Wally. Ang boses ng nurse mula sa ospital ay puno ng pagmamadali. Miss Manansala, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang tatay niyo? Nagpapakita na siya ng malay. Gising na po ang pasyente.
Sa loob ng ICU, ang tanging maririnig ay ang mabagal na tunog ng monitor na nagpapakita ng maayos na tibok ng puso. Nang makarating sina Wally at Ethan, dahan-dahang iminulat ni Mang Teodoro ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa kanyang anak patungo sa lalaking nakatayo sa tabi nito. Isang mahabang sandali ang lumipas. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila nakabitin sa hangin. Isang mahina at paos na boses ang lumabas sa mga labi ng matanda. Salamat, salamat, Ethan. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Wally. Bakit nagpapasalamat ang kanyang ama sa taong naging dahilan ng kanyang dusa? Anong lihim ang ibinulong ni Ethan sa kanyang ama noong ito ay wala pang malay? At paano nito mababago ang tadhana ng dalawang pamilyang pinag-ugnay ng dugo at sakit? Ang bawat himaymay ng hangin sa loob ng silid ng ospital ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang boses ni Mang Teodoro, bagaman mahina at paos, ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Wally na tila isang malakas na kulog sa gitna ng isang maaliwalas na tanghali. Hindi makapaniwala ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang ama at sa lalaking nakatayo sa kanyang tabi, si Ethan, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tay, bakit? Ang tanong ni Wally ay halos isang bulong na lamang. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng matinding pagkalito. Bakit ka nagpapasalamat sa kanya? Alam mo ba ang lahat ng ginawa nila sa atin? Dahan-dahang iginalaw ni Mang Teodoro ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inaabot ang kamay ni Wally. Anak, noong mga sandaling nasa pagitan ako ng buhay at kamatayan, noong wala ka rito dahil kailangan mong magtrabaho, siya ang narito. Narinig ko ang bawat iyak niya, ang bawat paghingi niya ng tawad sa tabi ng higaan ko. At higit sa lahat, huminto ang matanda upang huminga ng malalim. Ang dugo niya, Wally. Ang dugo niya ang nananalaytay sa mga ugat ko ngayon. Napatitig si Wally kay Ethan. Ang binata ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nagkaroon ng komplikasyon noong operasyon. Wally, kinailangan ng agarang transfusion at nagkataong magkapareho kami ng blood type. It was the least I could do. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong isipin mo na binabayaran ko ang mga kasalanan ko sa pamamagitan nito. Sa gitna ng madamdaming pag-uusap na yon, ang pinto ng silid ay muling bumukas ng dahan-dahan. Sa pagkakataong ito, hindi ang mapagmataas na Don Rafael ang pumasok. Ang lalaking humakbang papasok ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng ningning ng kapangyarihan. Lumapit si Don Rafael sa paanan ng kama ni Mang Teodoro. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Isang katahimikang puno ng mga anino ng nakaraang 20 taon. Ang bawat tibok ng monitor ay tila nagsisilbing saksi sa isang makasaysayang paghaharap. Teodoro, ang boses ni Don Rafael ay nanginginig. 20 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 20 taon kong hinayaang ang taong nagligtas sa buhay ko ay ituring na basura para lamang maprotektahan ang aking pangalan. Patawarin mo ako. Sa isang kilos na hindi inasahan ng sinuman, yumuko si Don Rafael, ang hari ng mga Buenavista, sa harap ng isang hamak na driver. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng matandang bilyonaryo ay tila naghuhugas sa mga dekada ng kawalan ng katarungan. Rafael, mahinang tugon ni Mang Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na tila ba ang lahat ng sakit ay naglaho na. Ang galit ay isang laso na tayo rin ang kumakain. Pinapatawad na kita, hindi para sa iyo, kundi para sa ating mga anak. Hinawakan ni Mang Teodoro ang kamay ni Ethan at ang kamay ni Wally. Pilit na pinaglalapit ang mga ito sa ibabaw ng kanyang kumot. Ang magaspang na palad ni Wally
at ang sugatang kamay ni Ethan ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wally ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Isang uri ng kapatawarang hindi niya akalaing makakamit niya. Wally, bulong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dalaga ng may dalisay na paghanga. Hindi ko ipinapangako na magiging madali ang lahat. Pero pangako, mula sa araw na ito, ang bawat hakbang na gagawin ko ay para maging karapat-dapat sa kapatawarang ibinigay ng tatay mo. Lumipas ang ilang linggo ng pagpapagaling. Ang bawat araw ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na puno ng pag-asa. Ang sugat sa braso ni Wally ay unti-unting naghilom, nag-iwan ng isang maliit na peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Isang hapon, habang inaalalayan ni Wally ang kanyang ama na maglakad sa garden ng ospital, isang notification ang lumabas sa kanyang lumang telepono. Isang email mula sa unibersidad. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila muling lumipad sa kagalakan dahil sa pag-amin ni Ethan at sa mga ebidensyang iniharap ni Attorney Salvacion. Hindi lamang naibalik ang kanyang scholarship, kundi napili rin siyang maging valedictorian ng kanilang batch. Tay, narinig niyo po ba? Wika ni Wally. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ako po ang magsasalita sa graduation. Ngunit sa gitna ng kanilang selebrasyon, napansin ni Wally si Ethan sa di kalayuan. Nakatayo ang binata sa ilalim ng ulan na nagsisimulang pumatak. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag. Nang lumapit si Wally, biglang lumuhod si Ethan sa basang semento, hindi para magmakaawa, kundi bilang isang pagpapasailalim sa taong tunay na nagturo sa kanya ng kahulugan ng buhay. Wally, sa araw ng iyong tagumpay, hiling ko lang na hayaan mo akong maging huling taong papalakpak sa iyo at ang unang taong magsisilbi sa iyong mga pangarap. Anas ni Ethan habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha ng kagalakan. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng unibersidad ay tila isang banal na basbas sa umagang ito ng pagtatapos. Ang buong auditorium ay nababalot ng kulay asul at ginto. Ang mga bulaklak ay nagkakalat ng isang halimuyak na humahalo sa kaba at kagalakang namamayani sa hangin. Sa gitna ng maraming estudyante, nakaupo si Wally, suot ang kanyang itim na toga. Ang bawat haplos niya sa telang ito ay tila isang pagbabalik tanaw sa bawat gabing ginugol niya sa pagpupuyat, sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga lumang libro, at sa bawat sugat na iniwan ng kahapon. Nang tawagin ang kanyang pangalan bilang valedictorian, ang buong paligid ay binalot ng isang nakabibinging dagundong ng paghanga. Ang tunog ng pagtatama ng mga palad ng libu-libong tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na humahampas sa mga pader. Isang himig ng tagumpay na matagal na niyang pinangarap. Dahan-dahang umakyat si Wally sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng kanyang kasaysayan, ngunit ang kanyang ulo ay nananatiling nakataas. Sa harap ng mikropono, iginala niya ang kanyang paningin. Nakita niya si Lola Ising na umiiyak sa tuwa. At sa isang espesyal na bahagi ng unahan, nakaupo ang kanyang ama na si Mang Teodoro. Maayos ang suot na barong at may bakas ng matinding pagmamalaki sa bao. Ang dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ang boses ni Wally ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng auditorium. Ang tunog ng katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang paninirang puri. Naranasan kong itapon sa putikan, naranasan kong apakan ang aking mga pangarap, ngunit sa bawat pagbagsak, natutunan kong ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pag-ibig at pagpapatawad. Ngayon, nakatayo ako rito, hindi para maghiganti, kundi para maging tinig ng mga taong pilit na pinatatahimik ng kapangyarihan. Habang nagsasalita si Wally,
Ang mga mata ng lahat ay natuon sa isang lalaki sa gilid ng madla. Si Ethan. Nakatayo siya roon, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng tao na tila natagpuan na ang kanyang sariling direksyon. Nang matapos ang speech ni Wally, tumayo si Ethan at sa harap ng lahat, ipinakita niya ang kanyang paggalang. Wally, you are the most brilliant person I have ever known. Wika ni Ethan, ang kanyang boses ay narinig ng mga malapit sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng higit pa. Hindi ako narito bilang yung boss o bilang isang Buena Vista. Narito ako bilang yung pinakamalaking tagahanga. You deserve all the stars in the sky. Ang pinaka-emosyonal na sandali ay nang tawagin si Mang Teodoro upang isabit ang gintong medalya sa leeg ni Wally. Ang magaspang at nangungulubot na mga kamay ng ama ay nanginginig habang hinahawakan ang medalya. Ang bawat pagtama ng metal sa dibdib ni Wally ay tila isang simbolo ng lahat ng kanilang sakripisyo. Nagyakap ang mag-ama sa gitna ng entablado at ang tunog ng paghikbi ng matanda ay humalo sa palakpakan ng madla, isang tagpong nagpaiyak sa halos lahat ng naroroon. Matapos ang seremonya, habang ang mga estudyante ay abala sa pagkuha ng mga larawan, lumabas si Wally sa malawak na garden ng unibersidad. Ang langit ay biglang nagdilim at nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak mula sa langit ay tila mga luhang naguhugas sa huling bakas ng pait ng nakaraan. Doon, sa gitna ng basang damuhan, nakatayo si Ethan. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, hindi siya natakot na mabasa. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Wally. Ang kanyang mukha ay basa ng tubig, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang kidlat. Wally? Ang boses ni Ethan ay puno ng katapatan, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang paligid. Sa pagkakataong ito, hindi ako lumuluhod para humingi ng tawad sa mga kasalanan ng pamilya ko. Lumuluhod ako dahil gusto kong ialay ang buong buhay ko para pagsilbihan ang iyong mga pangarap. I want to be the man you can rely on, the man who will stand by you through every storm. Nakatitig si Wally. Sa lalaking dati ay turing niyang kaaway, na ngayon ay handang isuko ang lahat para sa kanya. Ang lamig ng ulan ay hindi na mahalaga, dahil ang init ng pag-asa ay muling nagliliyab sa kanyang puso. Ngunit bago pa man makasagot si Wally, ang tunog ng isang malakas na busina ng sasakyan sa malayo ay tila nagbabala ng isang balitang hindi inaasahan. Isang itim na kotse ang huminto sa gate at isang pamilyar na mukha ang sumungaw mula rito. Ang mukha ng isang taong akala nila ay tuluyan na nilang naiwan sa dilim. Ang bawat paghampas ng mga alon sa pampang ng Bicol ay tila isang mahinahong himig ng pasasalamat. Isang banayad na musika na naghuhugas sa mga bakas ng nakaraang puno ng pighati. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot-tanaw, nag-iiwan ng isang gintong ningning sa ibabaw ng dagat. Sa gitna ng katahimikang ito, nakatayo ang isang gusaling gawa sa matitibay na bato at kahoy. May nakaukit na mga salitang nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Dangal para sa lahat, Scholarship Center. Ilang taon na ang lumipas mula nang ang ingay ng korte at ang pait ng paninirang puri ay naging bahagi ng buhay ni Wally. Ngayon, bilang isang ganap na abogado, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katarungan. Ang kanyang uniforme ay hindi na ang luma at kupas na damit ng isang eskolar, kundi ang itim na toga ng isang tagapagtanggol ng mga naaapi. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang puso ay nananatiling kasing simple ng batang babaeng nagmula sa mga bukid ng Bicol. Sa loob ng center, makikita si Ethan na abala sa pag-aayos ng mga libro. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging luho lamang ang alam, ay sanay na ngayon sa paglilingkod.
Wala na ang bakas ng mapagmataas na tagapagmana. Ang makikita na lamang ay isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na yaman sa pagtulong sa iba. Si Ethan ang tumatayo bilang administrator ng foundation, tinitiyak na walang batang mahirap ang makararanas ng pait na dinanas ni Wally noon. Ang kanilang samahan ay hindi binuo ng biglaang bugso ng damdamin, kundi ng mahabang proseso ng pagpapagaling at pagpapatunay. Sa isang malawak na beranda, nakaupo si Mang Teodoro sa isang tumba-atumba. Ang kanyang muka ay puno ng mga guhit ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Pinapanood niya ang maliit na si Nico na masayang naglalaro ng Arnis sticks sa damuhan. Tinuturuan ng mga basic na galaw na dati ay itinuro ni Mang Teodoro kay Wally. Ang tunog ng pagtama ng mga kahoy sa hangin ay tila isang paalala na ang sining ng pagtatanggol sa sarili ay naging sining na ngayon ng pagpapatuloy ng lahi at dangal. Samantala, sa loob ng isang malamig na pasilidad ng bilangguan, si Senyora Caridad ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang gintong rosaryo ay wala na sa kanyang mga kamay, pinalitan ng isang simpleng krus na gawa sa kahoy. Sa bawat araw na lumilipas, ang katahimikan ng kanyang selda ay nagsisilbing salamin ng kanyang mga maling desisyon. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkakakulong ng kanyang katawan, kundi ang pagkakataong harapin ang kanyang sariling budhi. Bagaman malayo, nagpapadala pa rin si Wally ng mga sulat ng pagpapatawad, hindi dahil kinalimutan na niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng sarili niyang galit. Naglakad si Ethan patungo kay Wally, na nooy nakatanaw sa bulkang Mayon sa malayo. Ang kanyang bawat yabag sa damuhan ay marahan, tila ayaw basagin ang mahiwagang sandali ng dapit hapon. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop ng may lalim ng pag-unawa na tanging sila lamang ang nakakaalam. Nagawa natin, Wally. Bulong ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng emosyong nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang pangarap mo, naging pangarap na rin ng marami. Hindi lang ito pangarap ko, Ethan, tugon ni Wally, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Ito ang bunga ng pagtanggap natin sa ating mga sugat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mawawala ang peklat, kundi ang peklat na iyon ang magpapaalala sa atin kung gaano tayo katibay. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang lamunin ng dilim ang paligid, ang dalawa ay nanatiling nakatayo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga kuliglig at ang malamlam na ihip ng hanging Bicol ay tila isang basbas sa kanilang paglalakbay. Ang kwento ng batang eskolar at ng bilyonaryong natutong lumuhod ay nagtapos hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang tahimik na pangako ng katapatan, katarungan, at walang hanggang pag-ibig na binuo sa gitna ng unos. Nahanap na ni Wally ang kanyang kapayapaan. Nahanap na ni Ethan ang kanyang dangal. At sa bawat batang papasok sa kanilang center, ang liwanag ng pag-asa ay patuloy na magsisibol. Tila isang waling-waling na namumukadkad sa gitna ng gubat, matatag at nagniningning sa kabila ng lahat ng sakit.